growing up, wala talaga akong maalala na staple naming handa sa Pasko. Kasi, yun nga, pagaya ng mga naikwento ko in the past, medyo nomadic yung lifestyle namin kasi kung saan-saan kaming lugar tumitira. From Benguet to Lobo, Batangas, to Mansalay, Oriental Mindoro, tapos Las Piñas. So wala talaga kaming parang naging tradisyon na Noche Buena. Pero, isa dun sa natatandaan kong hinahanap-hanap ko nung bata ako is yung papasikat nga noon na yung matamis na spaghetti. So, papakita ko lang sa inyo yung version ko ng Pinoy style spaghetti. Prepare lang natin yung ating carrots. Meron din tayong celery. Onions, tsaka garlic. So nakapag-mise en place na tayo. I will normally start with my meat. Lagay lang tayo ng konting oil. Yan, na-preheat na rin natin yung ating wok. So I'm using 1-in-1. Ibig sabihin, 1 part ng ground beef, 1 part ng ground pork. Of course, pwede ninyong gamitan ito ng kung gusto niyo ng beef lang or pork lang. Sa akin kasi, kaya ako nagmi-mix ng pork and beef is because yung fat content na meron doon sa ating pork. Medyo nag-sweat na yung ating meat. Lalagay lang natin yung ating miripwa, carrots, our celery, our onions, saka yung ating chopped garlic. Season na natin ang ating salt. Hindi tayo paminta. Once na nakikita na natin na nag-evaporate na yung moisture from our meat, ayoko siya actually matosta. Ang mangyayari kasi doon sa ating pinaka-sauce, kapag na-brown ninyo yung ground meat, hindi ka aya-aya, mararamdaman mong dry na dry pa rin yung meat niya. So gusto ko pa rin ma-preserve yung texture ng ating ground meat. Kaya, at this point, isusunod ko na yung ating tomato sauce. So at this point, okay na yung ating sarsa. We are about to finish it by adding yung ating hot dogs. And ito yung magpapatamis doon sa ating sauce, condensed milk. Actually, itong recipe na to, something na hanggang sa hotel, bit-bit ko rin. Ito rin yung parang pinaka naging standard recipe namin. Especially for mga events na may mga bata akong bisita. So ready na yung sauce natin. And then, yung noodles na lang. So using the same pan, dito tayo magluluto ng ating noodles. Pinaka-importante kapag magluluto kayo ng, kunyari, 1 kilong biglaan, make sure, number 1, malaki yung inyong vessel. Pangalawa, rolling boil yung ating tubig. Ang mangyayari kasi yan, kapag masyadong makipot or masikip yung inyong lutuan, tapos hindi rolling boil, doon magdidikit-dikit yung inyong pasta. And make sure na i-agitate natin ng kaunti. And then habang bumubulwak siya, season na rin natin. Now for this, I'm gunning for dagat level na alat. By doing so, may ensure nyo na yung pagkakatimpla natin ay manunuot hanggang doon sa pinaka-pasta natin. Especially yung timpla na yan, ina-apply namin yan, kunyari pag mga alio-olio, yung hindi masyadong masarsa yung babalot sa kanya. Kailangan mas mataas talaga yung timpla natin doon sa ating pasta water para mas may ma-absorb pang flavor yung ating noodles. And as you're swirling it, make sure na wag masyadong aggressive kasi at this stage brittle pa
yung ating pasta noodles. So kapag medyo naging agresibo kayo masyado, magpuputol-putol, hindi masyadong maganda for presentation. Or close to al dente na yung ating pasta. Kung makikita nyo, meron niyang tuldok. And eto pa yung isang magandang tip. This is something na we practice especially sa hotel kasi bultuhan, bangkete yung tirada namin doon. So pag mga gantong pasta, typically, yun nga, niluluto namin talaga to. Kunyari ang event namin is dinner, siguro mga alas 2, alas 3. Sinasalang na namin yan para hindi rin kami nagkukumahog. Tapos, para ma-preserve natin yung texture, we cook it slightly undercooked. Kasi as we always say, meron pa tong carry-over cooking. And para hindi rin maglabas siya masyado ng starch, what we do is actually this is the perfect time kung kailan tayo dapat maglagay ng oil. So we have our olive oil, generous amount ng olive oil. Tapos immediately, pinalalamig namin ito para, ayun nga, hindi ma-overcook, tapos hindi maglabas ng mas maraming starch yung ating pasta noodles. So, eto na. Pwede na mag-serve. Sa Noche Buena spread ng bawat tahanan kapag may spaghetti, dapat may kapartner yan na barbecue. At sa mga ayaw ng mahasel sa paghiwa, pag-marinate at pagtutuhog ng karne, dumadayo tayo sa paborito nating tindera ng baboy sa palengke. Sa mga tubong Pasay, malamang isa kayo sa mga suki ni na Mami Susan at Mami Doray, ang kilalang barbecue queens ng Pasay City Public Market. Ma'am Susan, ilang taon na po kayong nagnenegosyo sa pagbabarbecue? Siguro mahigit na mga 25 years. Ako nagtitinda ako, almost 60 years na sa palengke. 60 years? Yeah. Nagsimula ako sa karne, sa baboy. Okay. Tapos nung bandang huli, naluan ko na ng barbecue, lahat-lahat, gano'n. Sa tagal po ninyo na nagtitinda ng mga gantong klase ng produkto, naitaguyod naman po ninyo Tapos na dahil sa sila lahat. Paano naman po ang timplahan nito, ma'am? Mas masarap to kung mga 2 to 3 days nakamarinate siya. Okay. May pampalambot po ba kayo sa karneng nilalagay? Wala. Wala kaming ginagamit na pampalambot yan. Mga Walang meat tenderizer. tenderizer pero ang lambot. Tsaka talagang fresh yan. From one reyna ng barbecue sa Pasay to another, kasama natin si Ma'am Danica. Ma'am Danica, kayo po ang representative ng isa pang original na reyna. Mami Doray po. Si Mami Doray, mas nauna ng kaunti kay Ma'am Susan. Since 1969 daw po. Ano yung sikreto ng Ma'am Susan at saka Mami Doray para maging matagumpay yung kanilang negosyo? Pakikisama. Pakikisama. Siyempre, kailangan makikisama ka rin sa akin. Pakikisama po ba yan sa customer o ultimo Pakikisama sa sa empleyado? customer, kahit sa empleyado, kahit sa mga kasama niyo po rito sa palengke. Maging tapat sila sa customer. Tapos, siyempre, pag suki mo, alagaan mo. Talaga namang one-stop shop ang pwesto ng dalawa nating barbecue queens. Dahil mabibili mo rin sa kanila ang iba pang bida sa pampaskong handaan. I was 23 years old when I had a love life with Marvin. And then sabi ko noon, ang pinagpipray ko, kailangan pag nagkaroon ako ng boyfriend, yung same industry ng work ko. So pinagpray ko na sana yung makatagpo ko is also a chef para at least magkaintindihan kami in terms of career and personal life.
Natupad naman lahat ng prayers ko. Isa lang ang hindi ko natupad. Ang hindi natupad sa prayers ko. Hindi siya marunong kumanta. Ang pastry chef na anak ng isang teacher at mango farmer. At ang chef na lumaki sa pamilya ng mga Batanggenyong kusinero. Definitely set the stage for a Pinoy cuisine where sweet and savory collide. Ang partnership naming dalawa is that building one flavor of life together. Some of my friends suggested that, bakit hindi mo gamitin yung pangalan mo? Siya to, yung concept na to. Kasi gusto ko na mailabas din niya kung ano yung talent niya, kung ano yung specialty niya, para at least parehas kaming nasa spotlight. Masaya kasi unti-unti natutupad namin yung mga pangarap namin. Hindi lang para sa amin dalawa, kundi para sa pamilya namin. Yung mga paborito namin pagkain, nandito na rin. So, combination ng family at saka passion, kaya nabuo namin tong Filipino restaurant. Dito sa Charina's All-Day Filipino Dining, talaga namang mararamdaman natin ang pagmamahala nila Chef Charina at Chef Marvin. A love that extends to different families who want to create lasting memories while savoring their unique recipes. Makarelate din kaya si Josh Ford sa kanila? Hello mga food explorers! It's Josh Ford here at syempre napakinggan natin ang very inspiring story nila Chef Marvin and Chef Zarina sa paggawa nitong magandang restaurant nila sa Marikina and Zarina's All-Day Filipino Dining. Kaya guys, punta kayo dito kasi looking at the food right now, it doesn't look like your common Filipino food. So first of all, we have the soft roast with homemade dips. Alright, let's start it off with the avocado hummus. Oh my! That is really nice. Lasa talaga siyang avocado. It's real avocado. So ito naman ang liver pate. Try natin yan, guys. With a good bite. This has a stronger taste lalo ng avocado. Ito very rich in flavor, I'd say. Sobrang sarap, ah. As in, hindi ako fan ng liver. Pero ito masarap na liver. Ayun yung liver na kakainin ko. Enjoyin natin to. We're gonna put the liver pate and across the soft bun, mango salsa sa itaas. Ooh. Totoo nga. Oh, that's nice. Wow. Ngayon, tayo naman natin yung hot honey. And this, look at that. That looks spicy. Oh, I like that. This is like sweet. Sweet na may parang pagkakain mo may sipa sa likod parang that's nice. So yun na guys, meron naman tayong mini okoy. Pero it's not your normal okoy, yung mga may shrimp. Ito, veggies. And syempre, our homemade avocado hummus. So let's give it a good bite. Ako, I personally love okoy. And sobrang sarap po nito. Yung crunchiness niya at yung softness sa gitna, parang perfect balance. Kasabay ng okoy yung vinegar. Natin ng sausaw yan. Para lang have a good bite of that too. Wow. Oh my. Chef, take out please. Sarap. Very refreshing. Now, let's move on to the ginataang Batangas caldereta. Ang istorya kasi niyan, maraming puno ng nyog sa Batangas. So isa yan sa hinahalo nila sa kaldereta. So para mag-level up. So nagdadagdag siya ng creaminess sa kaldereta, which is masarap na combination. Tikman natin yan. Explosion of flavors to for sure ako. Let's try it out. Oh my. That is really nice. Sarap. This tastes like home for me. Aminin ko. Ako, may mama ko kasi mahilig talaga siya magluto ng caldereta and very familiar yung taste. That is really good. Pistachio, cream pesto, and shrimp pasta. So kita nyo guys, ito yung mango, ito yung pistachio cream, ito yung mga shrimp, at ito yung pesto pasta.
At ang sabi nila sa akin, the best way to eat this is to mix everything together para we have a mix of flavors. Wow. And guys, we've come to the main event. Ito na ang Zarina's Pistachio Kare-Kare. So since trending ang pistachio, para maging relatable din siya sa market, gumawa kami ng pistachio kare-kare. Hindi siya typical na yung mani lang like peanut butter, pero ang ginamit namin is fresh pistachio. Kaya kami nagkaroon ng signature pistachio kare-kare. Ooh! Hoy! Sa akin ito lahat. Ooh, that's good. It's very soft and parang it melts in your mouth. The roast beef melts in your mouth. That is... Wow. That is really good. Muling i-flex si Josh Ford ang kanyang barista skills. This time sa kusina ng Sharinas where he'll create 2 of their thirst quenchers. So Kuya Lou, ano po ba ang una natin gagawin? Ang una natin gagawin is the ice honey citron and ginger tea. We have our portion for the ice honey citron. Naka-ready na siya? Yes. Cut some lemons. Then i-transfer natin siya sa glass. Put some cold water. Yung... This one for the And then garnish. rosemary. Yes. So ngayon sa mga coffee lovers, they have their very own latte. Ano po ba yung Yes, latte? we have our specialty niyo po? signature patis caramel latte. Patis? Yes po. Papatikin ko muna sa'yo. So, Ay ako, para- tikim yan. Yes po. Di tayo dyan. Ay! Parang dami dyan ha! Smells like caramel, pero yan na, namoy ko yung patis. Oh, namoy ko yung patis. Salty siya. Cheers. Siyempre, we're gonna try everything kasi we're food explorers. So let's G. Oh, it's not too bad. Gagawin na natin yung ice patis caramel latte. Hanggang ilang 80 grams po. Pour lang po mga 3/4 po. Mga 3/4, okay. Yan okay. Hanggang ma-pour yung, ma-pull yung gas. That's it. 20 grams oh. Yeah, that's good. At ang reward natin sa kanyang pagbabarista ng wagas, matatamis na panghimagas. And of course, now, I am joined by Chef Serena. Hi. Kaya yan. This one, the Simply Coconut kasi, typically, we used to eat coconut macaron, yung nasa parang maliit na cupcake. Yeah, So, since sobrang favorite ko yun, ginawa ko siyang cake. let's try it out. So it's like the macaron. Oo po. Pero ito curious po ako dito eh. Sa cake na may patis. Yeah, okay. So, With patis, ito wow. naman, si chocolate patis caramel. Di ba, typically, pag gumagawa tayo ng caramel, ang ginagamit nating pang-balanse ng sweetness niya is salt. Salt para yan. Yes. Yeah. So since we want to modernize or elevate, mas masarap kasi minsan ng patis na pampaalat. Oh, I like that. Blend. Well, Chef, ang sarap po ito, Chef. I really like that one. So this one is the La Presa strawberry shortcake. Most of the strawberry shortcake kasi they are just using the jam. But here in Zarina, we use the fresh strawberries to add more texture. Nilagyan natin siya ng almond nuts. Oh, wow. That is very nice. At ito naman po, Yeah, I've personally tried the original Dubai chocolate. Yeah. It's really nice. And now, may cake na po kayo. Yeah, oo. So, this cake, we call this as pistachio kanafi cake or kunafa cake. Inspired siya dun sa Dubai viral chocolate na Filipino din yung creator. It's not super sweet and it's Yeah. not super like... Masakit sa lalamunan. Yeah, That's kasi perfect balance lang po talaga. thank you for that, Joss. Kasi pag gumagawa talaga ako ng cake, gusto ko yung binibigay ko sa guest namin is the same thing na yun yung nilulook forward ko. Yeah.
Iniimbitahan po namin kayong bisitahin ang aming social media platform. I-search nyo lang po ang @Zarina's Restaurant. Pag Pasko, kadalasan ito yung mga panahon na labasan ng kanya-kanyang alas ng mga recipe. So, nung nag-umpisa ako magluto, nahaselan akong mag-debone, magtanggal ng buto ng chicken. So, ito yung ginawa kong sariling version. Ito yung aking chicken terrine. So, we have here our chicken. Farm-raised ito. Typically, I would worry na gamitin ito kung hindi bracing or any other cooking or long process of cooking kasi tough yung meat. But since we will be chopping it naman, carry lang. Dahil farm-raised, mas malalim yung lasa niya. Mas malinamnam, mas maraming taba-taba. So okay na yung ating ground chicken. Let's proceed doon sa ating pag-fill. Let's season this. Some salt. And then yung salt natin would serve as parang pinaka-binder na rin natin. So habang pinagsiset natin, habang pinagre-react natin yung salt doon sa protein ng meat, chop naman natin yung ating onions. Lagay lang din natin yung ating sibuyas sa ating ground chicken. Next up, yung ating raisins. Next up, yung medyo social nating ingredient na medyo may kamahalan, pistachio. Now, the only reason ito yung ginagamit ko is for color. Pero if you're concerned with budget, you could definitely use mani, cashew. So yung parang pinaka-stuffing natin at this point, ready na yan. Pwede na nating i-layer doon sa ating loaf pan or kung meron kayong lanera sa bahay, pwede rin yun. Then para lang din may presentation tayo, gumagamit tayo ngayon ng bacon. Siya yung parang pinaka magiging cover nung ating terrine na kung galanti naman ito, kunyari imbis na chicken skin, ito yung para magiging presentation side natin. Pero bago natin ilagay yung ating stuffing, ilalagay lang din natin yung extender / para mag-absorb din ng excess moisture. Kasi syempre magtutubig yan kapag ang nangyari, tinanggal mo sa casing or pinresent mo na siya. Kunyari kahit punong-puno ito, mangyayari iimpis. So para maiwasan yon, para plump pa rin siya kahit papano, mag-a-add tayo ng breadcrumbs. So at this point, pwede na nating isalin dun sa ating container. So na-stuff na natin yung ating meat mixture doon sa ating loaf pan. I-overlap lang natin yung ating mga bacon. The method of cooking that we will be using for this is steaming. You can definitely bake this in the oven. I find it lang na mas pantay yung cooking process or yung nagiging end result kapag gantong steaming yung ginagamit natin. Isi-steam lang natin to for about 45 minutes to 1 hour. And then after nun, pwede tayo mag-serve. Habang naghahanda tayo sa Kapaskuhan, naway mangibabaw pa rin sa atin ang tunay na diwa nito. Pagmamahalan. At dito sa Farm to Table, we'll never get tired of spreading love and holiday cheer. One dish at a time.